Floyd's POV. 2 gabi na akong binabangungot ng imahe ni Felicity. Suot ang wedding gown niya. Diyos ko, nakakatakot. Doon ko napagtantong isang bagay. Kahit gaano kasamang sitwasyon, palaging may mas masahol pa. Halos hindi ako natutulog simula nang makita ko yon. Lulugo-lugo akong lumabas. Namumugtong mga mata at naisip kong kailangan ko ng kape. At siguro ng konting usapan kina Josh at Hugo para magising. Nagtipon kami sa break room, bitbit ang mainit na tasa ng kape. Nang biglang lumabas si Francesca mula sa opisina niya. Agad ko napansin na maputla siya na parang multo. Agad siyang sinundan ni Jackie. Una kong naisip ay habulin siya. Pero pinigilan ako ni Josh bago pa man ako nakakilos. Hayaan mo muna si Jackie, Floyd. Banayad niyang sabi. Ang hinala ng mga girls, baka may ulcer siya sa sobrang stress. Dagdag ni Hugo na naging concerned din. Hindi naging madali para sa kanya o para sa'yo rin. Kita na sa lalim ng mga mata mo, bro. Napabuntong hininga ako at kinusot ang mga mata. 2 gabi na akong walang tulog. Tuwing pumipikit ako, si Felicity at ang sumpang gown na yon ang kagad na nandoon sa isip ko. Para akong minumulto. Sakto namang nag-beep ang notification ng phone ko. Isang mensahe mula kay Richard ang dumating. Bro, lunch with my uncle, the one from the hospital on Wednesday. Ayos. Naayos na pala niyang meeting. Agad ako nag-confirm at nagpasalamat sa kanya para sa pag-asikaso ng bagay na nabuhayan ako ng loob. At least may magandang nangyari sa loob ng buong linggong ito. Pagsapit ng Miyerkules, nakipagkita ko kina Richard at sa kanyang tiwin sa isang tahimik na restaurant. Si Dr. Molina ay isang matangkad, maayos at matikas na lalaki, may buhok na namumuti. Kagalang-galang at kalmado, yan ang uri ng lalaki na tatawagin ng nanay ko. Na tunay na Ginoo, kaya pala ganun din ang tikas ni Richard. Siguro nasa lahi talaga nila yon. You must be Floyd, panimula ni Dr. Molina. Kinuwento sa akin ng pamangkin kung ilang problema mong kinakaharap. Napabuntong hininga ko. Dok, hindi ko inakala na isang gabing lasing lang ay magpapasok sa akin ng ganitong impyerno. Simula noon, gaya ni Richard, soft drinks na lang ako. Bahagya siyang natawa. Tamang desisyon yan. Lahat ng sobra masama, pero sabihin mo. Sabi ni Richard wala ka talagang maalala sa gabing yon. Wala, ang naalala ko lang ay uminom ako ng whiskey sa balcony. Pagkatapos wala na, sumandal siya paharap. Tila nag-iisip ng malalim. Nang ininom mo yun, may kakaiba ka bang naramdaman? Wala naman, mga kalahating oras pa lang ako nandun. Hindi pa rin ganun karami ang nainom ko. Pero nung gabing nauna, sobra akong nag-hangover. Siguro mas sensitibo ako ng gabing yon at mas mababang alcohol tolerance ko. Tumalim ang tingin ni Dr. Molina sa akin. Hindi ba sumagi sa isip mo na baka nakadrugs ka? Parang tinamaan ako ng suntok. I was drugged? Pero pribadong event yon ng kumpanya. May mga kaso na nga sa mismong reunion ng pamilyang nangyayari yan. Hindi natin alam ang nagagawa ng tao. Kalmado niyang tugon. Bakit hindi ka magpa-toxicology test? Umiling ako. Dok, 3 buwan ang nakalipas. Wala nang silbi ang toxicology ngayon. Umiling din siya. That's what you think? May mga substance na pwedeng makita. Hanggang 6 na buwan gamit ang buhok o body hair test. Malaki ng pinagbago ng sensya ngayon. Natigilan ako. Seryoso kayo? I am. Kung gusto mo ako mismo mag-aayos ng test sa ospital. Karaniwang 2 araw ang resulta pero maaari kong madaliin. Kung talagang gusto mong malaman ang totoo, which I assume is yes. Umangat lalong respeto ko sa kanya. Dr. Molina, napakalaking tulong niyo. Sa kasamaang palad, hindi ko magagawa ngayon. May meeting pa ako pagkatapos ng lunch. Walang problema. Tawagan mo ko kapag libre ka. Pero wag mo ring ipagpapaliban. Bilin niya. Hindi pa siya tapos. Nabanggit din ni Richard ang issue sa DNA. May bago na kasing test ngayon, non-invasive. Isang blood sample lang mula sa ina. Matitignan ng fetal DNA sa dugo. Ligtas at maasahan yon. Gamit na nila sa USA yon. May kamahalan nga lang pero alam kong hindi mo alintanang presyo ng kalayaan mo. Napangiwi si Richard na nakikinig lang. Ang problema kung malalaman ni Felicity na DNA test yon, tatanggi siya. Napasinghap ako. Siyempre, hindi ko nga maisip na nahawakan o nahalikan ko pa siya noon. Natawa silang dalawa sa expression ko. Lumambot ang titig ni Dr. Molina. Kilala ko si Francesca, mabuting babae siya, Floyd, at napakaganda. Ang hirap paniwalaan na matatali ka kay Felicity kung nariyan ang isang gaya ni Francesca. She's breathtaking.
Halos pabulong kong pag-amin. Tumikim siya. Ngayon, tungkol naman sa prenup. Sigurado akong gagawa ka, hindi ba? Walang duda. Sa isang kasalang katawa-tawang gaya nito, hindi pwedeng mawalang isang bagay na magbibigay sa akin ng edge para tapusin yun. With minimal damage on my end. Isama mong medical test. Sa ospital ko gagawin at akong personal na magbabantay. Nakakita na ako ng ganitong kaso. Sa pamilya ng asawa ko, may pamangking nagduda sa paternity ng anak niya. Tumutol ang babae. Sa ganitong paraan, protektado ka. Tinignan ko si Richard ng may pasasalamat. Sabi ko na nga ba, malaking tulong ang tito mo. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Sang case ng soft drinks, nakangiti niyang sabi. Pero biglang seryoso si Dr. Molina. May isa pa, ang doktor ng OB ngayon ng fiancé mo, si Dr. Aguilar, ay may masamang reputasyon. May kinalaman sa mga peking diagnostics, reseta, pati forged lab results. Nasa ilalim siya ng investigasyon at malapit ng madisbar. Nalamig ako. Diyos ko, talagang gumulong ako sa putikan. Kalma lang Floyd, sa tulong ng tito ko, maaayos natin to. Pangako ni Richard sa akin. Nauwi ang natitirang oras ng tanghalian sa magaan na usapan tungkol sa mga bagong tukla sa medisina at sa unang pagkakataon, natapos ang ilang buwan, nakaramdam ako ng bahagyang pag-asa. Kinahapunan, tinawagan kong abogado ko. May ipapagawa ko sa'yo. Idagdag sa prenup ang mandatory health exam sa ospital lang ni Dr. Molina. Gusto kong gawin mong non-negotiable ang clause na yon. Kapag tumanggi sila, ipitin mo. Ang clause na yon o walang kasal. Nangako siyang kagad gagawin yon. Pagkatapos, tinawagan ko si Juarez. Alamin mo lahat tungkol kay Dr. Aguilar. Gusto ko kompleto at gusto kong madaliin mo. Pumayag siya. Kumpiyansang madali lang yan para sa taong may kalibre na gaya niya. Hindi naman ako nagdududa dahil alam kong kakayahan niya. Sa wakas, may liwanag na sa dulo ng lagusan. Pero isang tanong ang patuloy na kumakagat sa isipan ko hanggang ngayon. Kung totoo nga bang na-drugs ako noong gabing yon, paano nagawa ni Felicity? Francesca's POV. Sumama kami ni Hugo kina Floyd at Josh para sa isang mabilis na pagpupulong. Katatanggap lang ni Floyd ang balita mula sa mga kliyente sa New York at malinaw na may paparating na biyahe para sa amin. Natutuwang mga kliyente sa partnership. Paliwanag ni Floyd sa amin, pero gusto nila na lumipad tayo doon. Nais nilang palawigin ang kontrata, pero sa personal lang nila gustong mangyari yon. Yumuko si Hugo pasulong. Sige, kailan tayo aalis? Bukas, sagot niya. Kasama si Josh pero gusto ko ring sumama si Francesca sa atin. Mahalaga na makilala siya ng mga kliyente at maunawaan mismong mga negosyasyon. Nag-atubili ako. Sa totoo lang, mas mabuti siguro kung manatili ako dito. Sana yung mga kliyenteng humihingi ng maraming dokumento at baka kailanganin yung kagad kaya nung nakaraan. Mas madali kung ako nang kukuha dito dahil mas alam kong bagay na yon. Tama siya, sang-ayon ni Hugo. Mas mabilis nating naisarang deal dahil nandito si Francesca para mag-coordinate. Mabilis na bumuntong hininga si Floyd pero kalaunan ay tumango. Sige, mananatili si Francesca dito. Siguraduhin mo lang na maayos ang lahat habang wala kami. At ngumiti siya sa akin. I can do that, sagot ko na may bahagyang tango. Gaano kayo katagal mawawala? Hindi bababa sa isang linggo, kumpirma ni Floyd. Ginugol namin ang natitirang araw sa paghahanda. Pagsapit ng gabi, ayos ng lahat, mga dokumento, ang mga nakahanay na mga gawain. Gusto ko silang ligtas na magbiyahe, kaya binati ko muna sila bago ako umuwi. Kinagabihan matapos kong patulugin si Leah. Kinuha kong phone ko sa sala. Naka-silent to buong araw. Sunod-sunod ang mga notification na pumasok. Mensahe mula kay Isla sa group chat naming magkakaibigan. Si Danica naman nagpapaalam na pupunta siya kina Richard at mabilis na kamustahan mula sa aking mga magulang. At pagkatapos, si Leo, binibilang ko ng segundo. Bago muli kitang makita, miss na kita. Napangiti ako, nasa California pa rin si Leo pero araw-araw ipinaparamdam niya sa akin ang pag-aalaga niya. Mga mensahe na walang palya, video calls at ang nakasanayan niyang biro. Papasagot na sana ako nang biglang umilaw ang pangalan niya sa screen. Tumatawag siya. Hi stranger, sagot ko na nakangiti. Kumusta ang California? Maganda't maaraw, biro niya. Pero nakaka-boring kasi nga wala ka. Ganun ba? Sobrang bored ka na siguro dyan. Sobra. Tumawa siya. Pero ikaw, kamusta ka, beautiful? Ayos lang, busy. Pasensya na't hindi ko kagad nabasa ang text mo. Naka-silent ang phone ko. Wala yun. Sabihin mo nga masyado ka bang napagod ngayong araw? Medyo, pero bakit? Kasi nasa tapat ako ng bahay mo.
Napatigil ako, gulat na gulat. Nagbibiro ka ba? Hindi, pero kung hindi magandang oras to para dumalaw, aalis na lang ako. Diyan ka lang, magbibihis lang ako. Dali-dali ako nagpalit ng puting shorts at tilak na kamisol at nagtungo sa gate. Bumukas ang bakal na gate at nandun nga siya. Sun-kissed, gwapo, may dalang mga shopping bag at ngiti na para bang akong pinakamagandang bagay na nakita niya sa loob ng maraming buwan. Hey, aniya na may kunwaring saway. Hindi ka dapat nagsusot ng shorts na ganyan. At bakit naman? Dahil napakaganda ng mga legs mo. Nakaka-distract. Lalong lumapad ang kanyang ngiti, dahilan para mamula ko. Tumigil ka nga, Leo. Ang pagtanggi ang katawa-tawa, hindi ang pagsasabi ng totoo. Hinalikan niya ako sa pisngi at pumasok. May 2 baso at corkscrew ka ba? May dala akong wine. Pangako, sandali lang ako. Kinuha kong mga baso pero bago niya buksan ang bote, inabot niya sa akin ang mga bag. Ito para kay Leah at ito para sa'yo. Hindi mo naman kailangan magabala. Mahina akong sabi. Agad na natigilan. Sa loob ng akin ay may damit, maikli, manipis na may nude lining. Binudburan na mga kristal, bold pero elegante. Judge my style. Napatigil ako sa paghinga. Napakaganda pero hindi ko matatanggap ito. Matatanggap mo, isuot mo bukas. Sasayaw tayo. Sasayaw? Ulit ko. Nagulat ngunit nakangiti. Parang ang saya nun. Pero kumirot ang konsensya ko. Leo, naging tapat ka palagi sa akin kaya kailangan ko maging tapat din. Ilang araw nakalipas may nangyari. Natulog ka sa bahay ni Floyd. Banayad niyang sabi. Walang pag-aalinlangan, nanigas ako sa kadahan-dahang tumango. Napabuntong hininga siya, ngunit nanatiling mainit ang kanyang titig. Hindi na ako nagulat. Sinabi mo na sa akin na mahal mo pa rin siya. Ang pagkakamali, normal lang yun. Lalo sa sitwasyon niyo. I feel so bad. May fiancé na siya at ikaw hindi mo to deserve. Francesca, malambing niyang tugon. Hindi ka babaeng kabastos-bastos at hindi nito binabagong tingin ko sa'yo. Hindi ka akin, kaya wala akong karapatang humingi ng katapatan. Pero, oo, selos na selos ako. Pasensya na. Huwag kang humingi ng tawad. Ako ang dapat nung bumalik agad. Marahan niyang hinaplos ang pisngi ko. Siguro ngayon, may papakita ko sa'yo na may ibang paraan. Isa kung saan mahulog ka sa akin. Binaba niyang baso at yumuko. Pwede ba kitang halikan? Nanuyong lalamunan ko. Tumango ako, dumampi ang mga labi ni Levi. Banayad, puno ng pananabik, malambot, naghahanap. Puno ng pangako. Naramdaman kong natunaw ako, nahulog sa pagitan ng pagkakasala at init. Kalituhan at aliw. Pinatindi nila yung halik, matatag pero mahinahon at saglit ko nakalimutan ng lahat. Nang kumalas siya, nakangiti niyang ibinulong. Naramdaman ko yun, mukhang magandang chance ako. Nagtagal kami sa sofa, magkalapit ang mga labit banayad na haplos. Hanggang siya na mismong tumigil. Aalis na ako, gabi na. Pero sabihin mo, akin ka na ba ngayon? Natawa ko ng mahina. Leo, hinahanap pa rin natin ang sagot. Hindi ko may tatanggi na may nararamdaman pa rin ako kay Floyd. Pero, nagustuhan kong kasama ka ngayong gabi. Siguro, pwede natin tong ulitin. Nagningning ang kanyang ngiti. I see. Bukas kapag suot mong damit na yan, makakakuha ako ulit ng halik. Nanuyong lalamunan ko, tumango ako. Oo, biro ko at baka higit pa sa isa. Muli niya akong hinalikan bago umalis at nanatili ako nakatayo sa pintuan. Ang puso ko ay balot ng mga salungat na damdamin na hindi ko pa kayang harapin sa ngayon. Floyd's POV. Pagdating namin sa New York, agad kaming nagkaroon ng unang meeting kasama mga kliyente doon. Pinaliwanag nila kung ano kailangan nila tumingin ng ilang impormasyon. Nag-schedule din kami ng laro ng golf para kinabukasan. Si Josh ang dapat makipag-ugnayan kay Francesca para makuha ang lahat ng dokumentong kailangan namin sa oras na yon. Kinagabihan nagpasya kaming pumunta sa isang bar para mag-relax. Masaya kaming nag-uusap nang biglang may kamay na dumapo sa balikat ko at isang pamilyar na boses. Mapanukso at sensual ang bumulong sa aking tenga. Mas lalo kang gumwapo since I last saw you. Alam ko na kagad kung sino yon. Pagharap ko napatunayan kong tama ako. Maganda pa rin siya. Ang buhok niyang itim ay ginupit ng slick na bob. Ang kanyang matangkad at payat na katawan ay higit pang nagbigyan. Diin at ang kanyang dibdib ay mas lumaki yata kaysa dati. Malinaw na nagpalagi siya ng implants. Via, ang tagal na. Kamusta ka? Bati ko tinalikan siya sa pisngi. I'm good, Floyd. Ang gandang sorpresa na makita ka dito. Anong ginagawa mo dito sa New York? Trabaho. Ikaw? Hindi ba't nasa Italy ka noon? Oo, pero yung pintor na yon sobrang babaero. Napagod ako sa paulit-ulit na pagtataksil niya.
Kaya iniwan ko siya 1 taon na nakakalipas. Pinili kong dito sa New York manirahan kaysa bumalik sa atin. Mas okay dito in all aspects. Natural lang, naalala mo ba si Josh? At sigurado ako na natatandaan mo si Hugo. Tinuro ko sila sa mesa. Oh wow, hi there witch. Asar na bati ni Hugo. Halatang naiinis. Umirap lang si Josh. Paano ko makakalimutan ng mga taong charming sa kumpanya? Tugon ni Via na may pang-uuyam. Si Via ang girlfriend ko nung college. Matindi ang galit ni Hugo sa kanya dahil aniya, sisirahin lang ako nito. Bago pa man mamatay ang aking mga magulang, nadiskubre ni Hugo at Josh na niloloko niya ako sa maraming lalaki. Huli na nga ay isang pintor ng Italiano. Sinigurado nilang mahuli ko mismo at doon ko siya iniwan sa paraang hindi maganda. Diyan na ako upo, ani Via, at basta na lang humila ng upuan. Seryoso? Diyan ka uupo? Singhal ni Josh, halatang galit. Lalong tumindi ang galit niya dito dahil matapos akong maliwanagan ng mga kaibigan ko noon, sinubukan pa ni Via na paghiwalayin sila ni Bettina. Nagsimula kaming uminom at mag-usap. Sa gulat ko, halos naaliw pa ako kay Via. Pero ibang usapan sina Josh at Hugo para nilang papatayin ako sa mga tingin nila. Hindi pa ba oras para matulog ang mga bata? Isi ni Via sa dalawa. Naiinis ka ba na nandito kami ni Josh? Balik asar ni Hugo. You know what's funny? Siya pa ang nakasiksik dito. Hindi naman inimbitahan, dagdag ni Josh. Pero iba din si Via. Well, kung hindi makuha sa pahiwatig ang dalawang tanga, ibang paraan na lang. Floyd, halika sa apartment ko. Tayong dalawa lang. Inuman at kwentuhan. Nilapit pa niyang sarili sa akin at sa totoo lang, parang hindi masamang idea yon. Sagot ko na may ngiti. Iniisip na baka walang masama sa konting saya. Bro, huwag mo kalimutan na may mahalagang meeting tayo bukas ng umaga. At naipadala ni Francesca lahat ng kailangan natin. Singit ni Josh, binigyan diin pang pangalan ni Francesca para hindi ako pumayag. Huwag kang mag-alala, walang sakunang mangyayari. Isang gabi lang ito para makapagpahinga. Pagbabali wala ko. Tara na V, iniwan namin ang bar at dumiretso sa apartment niya. Doon na ako natulog sa tabi niya, nagising ako na walang saplot at nakayakap siya sa akin. Pareho rin kaming walang saplot nang biglang tumunog ang cellphone ko. Sinagot ko yon nang hindi tinitingnan ko sinong tumatawag. Anong ginagawa mo, Floyd? Alam mo ba kung anong oras na? Naubusan na ako ng palusot para sa mga kliyente. Sigaw ni Hugo mula sa kabilang linya. Darating ako sa loob ng 1 oras. Napamura ako, nalate ako ng sobra. No, wag kang pupunta rito. Sinabi ko sa kanila na may sakit ka. Bumalik ka na lang sa hotel at magkulong sa kwartong mag-isa. Mariing utos niya bago binaba ang tawag. Si Via iilan lamang sa mga taong kaya magpaalboroto kay Hugo. Isang bagay hindi nagawa kahit ni Felicity. Lagi niya sinasabi na nagiging inutil akong gago kapag kasama ko to. At tama siya. Pero hindi na ako bata. Nagbihis ako. Iniwan siyang natutulog at nag-iwan ng maikling note ng paumanhin. Nang dumating sina Hugo at Josh sa kwarto ko sa hotel. Galit na galit sila at pinagalitan ako ng todo. At alam kong deserve ko yon kaya hinayaan ko na sila. Anong problema mo, Floyd? Sigaw ni Hugo, kumakaway pang mga kamay. Hindi na maulit, pangako ko. Dapat lang, dahil gaya ng sabi ng nanay ko, kung humiga ka sa putikan, babangon ka ring madungis. Gigil niyang sagot. Kapag nalaman to ni Francesca, walin man sa mga babae, iiwan ka nila habang buhay. Tandaan mong sinasabi ko, babala ni Josh. Alam ko, hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Gusto ko lang isang gabing saya, depensa ko. Talaga? Nakalimutan mo na bang gabing yun sa strip club nang binayaran mong isa sa mga dancer o yung kay Felicity na hindi mo alam kung nagalaw mo ba siya o hindi? Ah, oo nga pala. Wala ka ring maalala. Mariing po na ni Hugo na tumama ng malalim. At sa ating dalawa, matino ka pa niyan ha? Doon ko tuloy ang naramdaman ng bigat ng katotohanan. Mahal ko si Francesca pero puro kapalpakan ang ginagawa ko. Pwede bang sa atin na lang to? Nangako ako. Mula ngayon lalabas lang ako ng kwartong ito kapag may meeting. Sabi ko, halos naiiyak na ako dahil kapag may nabanggit sila na kahit isa sa mga girls. Katapusan ko na. Dapat lang dahil kapag kumalat to, madadamay rin kami ni Hugo. Iiwan kami ni na Isla at Bettina. Kung malalaman nilang tinatapan namin ang kalokohan mo, mariing sabi ni Josh. Nangangako ako, tinaas ko pang kamay na parang nanunumpa. At tinupad ko yon. Sa natitirang araw ng biyahe, lumalabas lang ako ng kwarto para sa mga meeting. Pero halata akong gusto na rin umuwi kagad ni na Josh at Hugo. Umuwi kami Huwebes ng gabi. Sinabi ni Hugo na sinubukan pang hanapin kami ni Via sa hotel.
Pero sinabihan niyang staff na huwag magsalita. Baka daw bigla itong magpakita na naman. Sa kabutihang palad, nakuha pa rin namin ang kontrata mula sa mga kliyente. Kaya kahit paano ay gumaan ang loob niya. Biyernes ng umaga, nasa opisina na kami at in-update si Francesca tungkol sa lahat. Ang ganda niya pa rin, kahit na medyo maputla at mas payat kaysa dati. Maya-may tumawag ang abogado ko. Handa na raw ang kasunduan para sa kasal at nasa inbox ko. Binasa ko yun at nakontento na pagkasunduan naming ipapaliwanag ng mga medikal na eksaminasyon ay kondisyon umano ng muling habilin ng aking ama. Kung hindi mawawala sa akin ng man at mapupunta sa charity. Doon tsak na mapipilit ang kampo ni na Felicity. Pero hindi ko kayang bigyan ng pagkakataon si Andres na makialam o hayaan pa magdalawang isip siya. Kaya nakaisip ako ng paraan. Tinawagan ko si Dr. Molina at tinanong kung nasa ospital siya kinabukasan. Sabi niya, hindi siya karaniwang pumapasok tuwing Sabado. Pero pwede siyang gumawa ng exception. Perfect, ipinaskil kong eksaminasyon para sa sumunod na umaga.